Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nati. 27 years old, nakatira sa Calamba, Laguna. At nagtatrabaho ako ngayon sa City Hall. Loyal listener and subscriber mo ako since 2023. Siya nga pala, ang ikukwento ko sa inyo ay naganap sa isang liblib na bayan sa Laguna. Sa lugar namin, talamak ang krimen, maraming bangkay ang tinatapon sa ilog malapit sa mismong bahay namin. Marami din kaming nababalitang ginagahasa at pinapatay. Tapos, itcha-chop-chop ang katawan para maitago ang krimen. Kaya simula noong bata ako, ay hindi kami pinaglalaro ni na mama at papa sa labas dahil natatakot sila na baka mabiktima ako ng rapist. Hatid sundo nila ako sa eskwelahan hanggat maaari. Kung hindi man nila masusundo dahil busy sila sa kanilang negosyo at trabaho ay palagi nila akong binibilinan na huwag akong sasama sa mga taong hindi ko naman kilala. Pinagbabawalan din nila ako na pumunta sa mga bahay ng mga kaklase ko. Nung una ay naiinis ako sa pagiging stricto nila sa akin since ako lang ang nag-iisang babae sa aming 5 magkakapatid. Tapos ay ako pang bunso. May pagkakataon na sinusuway ko ang utos ng mga magulang ko at naglalakwatsa ako noon kasama ng mga kaibigan ko. Hanggang isang araw, isa sa mga kaibigan kong babae ang natagpuang patay at lumulutang sa ilog malapit sa bahay namin. Ayon sa investigasyon ay nirape ang kaibigan ko at tinorture hanggang sa mamatay. Doon ako nagsimulang matakot at kailanman ay hindi na ako sumuway sa mga magulang ko. Siya nga pala, isa sa mga nakaranas ng nakakatakot na kababalaghan ay ang tiyuhin ko na isang taxi driver noon. Bale sa may bayan siya palagi naghahanap ng mga pasahero dahil sabi niya ay mataas ang kinikita niya doon. Papa Dudut, birthday ko noong bumisita siya sa amin at makiselebrate ng birthday ko. Sobrang saya ko noon kasi close kami ni Tito at palagi kaming nagpapakwento ng kababalaghan sa tuwing nagkikita kami at ng mga pinsan ko. To be exact, may special gift ang tito ko kaya madalas siyang nakakaranas ng nakakatakot na pangyayari. Gabi noon at napagdesisyonan nila tito na mag-overnight muna sa amin dahil ayaw pang umalis ng mga pinsan ko. Spoiled kasi sila kaya nasunod kaagad. So yun, nabanggit ni Ate Pam kung pwede daw ulit magkwento si tito ng nakakatakot na nangyari sa kanya recently. Nung sinabi yon ni Ate Pam ay napansin kong natigilan si tito. Para siyang natakot na ewan. Pero sa huli, napagdesisyonan niyang ding sabihin dahil kung hindi ay papatayin kami ng sarili naming curiosity. 2:56 ng madaling araw daw noon at uuwi na dapat si tito sa kanila. Pagod na daw siya noon kaya medyo antok na siya. Saktong 3:00 nang madaling araw ay meron siyang nakitang babae na pumapara.
Base sa pag-describe niya, maganda yung babae, matangkad, porselana ang balat, mahaba ang nakataling buhok. Nakasuot din daw ito ng white t-shirt at black ripped jeans at nakasuot din ng Converse high. May dala din itong malaking maleta. Tumigil si Tito sa harapan niya at tinanong yung babae kung saan bababa. Nang matanong ni Tito ay agad-agad na niyang pinapasok ang babae sa loob. Bale ilang minuto din daw walang kibuan sa pagitan nilang dalawa dahil as usual ay hindi naman sila magkakilala. At dahil hindi na matiis ni Tito ang awkwardness sa pagitan nila, nagtanong daw si Tito tungkol sa babae. Tinanong daw niya kung ilang taon na ito at ang sabi ng babae ay 25 years old na siya. Tinanong naman ni Tito kung ano ang trabaho nito. At ang sabi naman ng babae ay isa siyang sales lady sa isang mall. Day off din daw nila kaya pupunta daw dapat yung babae sa bahay ng magulang niya na malapit lang daw sa tinitirhan niya. At doon ay makikitulog. Tinanong din ni Tito kung ang pupuntahang destinasyon daw ba ang tinitirhan ng magulang niya. Ang sabi ng babae ay hindi daw ngunit sa kanyang nobyo. Nagtaka noon ang tito ko dahil may kakaiba daw siyang naramdaman matapos sabihin ng babae yon. Bigla daw kasing bumigat ang hangin sa loob ng taxi. Isa pa ang biglang pagbabago ng mood ng babae. At dahil doon ay kinabahan na nga si Tito. At sa huli ding pagkakataon ay tinanong niya ang babae. Ngunit nung tinanong na daw niya ang babae, hindi ito sumagot. Sa pagtataka ay tumingin si Tito sa rear view mirror at doon ay nakita niyang wala ng babae sa kinakaupuan nito. Matindi ang takot at kaba ang nakita ko noon kay Tito dahil nauutal siya sa pagsasalita. At dahil hindi na nga niya nakita yung babae ay bigla daw niyang naisip yung maleta. Kaya ang ginawa niya ay tinigil niya ang taxi sa may tabing kalsada at sinimulang buksan ang trunk ng kotse sa likod. At sa gulat niya ay nandun pa daw ang maleta. Totoong totoo daw yon. Kinilabutan daw ng todo ang tito ko dahil sa sobrang takot. Ang sabi pa niya ay sinubukan pa niyang buhatin ang maleta para ilabas sa taxi pero kahit na anong gawin niya ay hindi niya magawa dahil sa sobrang bigat. Dala na rin ang pagtatakay binuksan niya ang maleta. At doon ay mangyak-ngyak siya sa kanyang nakita. Dahil daw ang laman ng maleta ay imbis na damit at kung ano-ano pa ay taliwas ang nasa loob noon. Dahil ang laman daw ng maleta ay isang babae, isang katawan ng babae. Punong-puno ito ng dugo at pira-pirasong bahagi ng katawan. Masangsang din daw ang amoy. At ang babaeng yon ay ang kausap lamang ni Tito sa kanyang taxi. Nang ikwento ni Tito ang pangyayaring yon ay hindi niya maiwasang maiyak. Hindi dahil sa natatakot siya sa babae kundi dahil muntik nang masira noon ang buhay niya. Isinuko niya ang maleta sa mga pulis pero sa halip na paniwalaan ay itinuring siyang suspect sa pagpatay. Ilang buwan ding nakulong si Tito dahil sa salang hindi naman niya ginawa. Buti na lamang at sumuko yung boyfriend ng babae at inamin itong siya ang pumatay at hindi ang tiyuhin ko. At sinabi niyang walang kinalaman ng tiyuhin ko sa pagpatay. Pero papadudot tumagal pa ng ilang buwan bago napawalang sala si Tito. Nagpatuloy pa rin si Tito sa pagiging taxi driver pero naging maingat na siya. Sinusuri niyang maigi ang mga pasahero bago niya pasakayin sa loob ng kanyang taxi. At kapag kinakabahan siya sa isang pasahero, tinatanggihan niya agad ito. Di bali na raw na maakusahan siyang namimili ng pasahero basta masiguro lang niya na safe siya sa kanyang pagbabiyahe. At ayaw na niyang makaranas pa ng kababalaghan. Samantala yung naranasan ni Tito na kababalaghan ay katulad din sa mga naranasan naming kababalaghan sa mismong bahay namin.
dahil sa malapit lang kami sa ilog kung saan ay itinatapon ang mga biktima ng rape at salvage, ay nakakaramdam at nakakakita kami ng mga hindi pangkaraniwan sa loob mismo ng bahay namin. Pero hindi siya masyadong malala kumpara sa mga naranasan kong kababalaghan sa kalapit na eskwelahan namin kung saan ako nag-aaral. 4 na bahay lang ang pagitan ng eskwelahan namin sa mismong bahay namin at katabi din ito ng ilog. Doon talaga natatagpuan sa vicinity ng school namin yung mga bangkay na itinatapon. Kaya sa school namin ay usong-uso ang mga estudyanteng sinasapian. Pero sa awa ng Panginoon, Papa Dudut, ni minsan ay hindi ako sinapian habang nag-aaral ako doon. Although may mga karanasan ako na masasabi kong nakakatakot at hindi ko makakalimutan. Siya nga pala, ang room po kasi namin ay malapit lang sa banyo kaya hindi na kami nahihirapan. Kapag pagpapasok na ako sa paaralan ay magsisimula ng mag-flag ceremony at lahat ng mga kaklase ko ay nasa labas na ng ceremonial ground. Ako naman ay palaging huling lumalabas ng classroom bilang ako ang class president noon. Kailangan kasing masigurado kong nakasara ang pinto bago ako umalis para maiwasan ang nakawan sa loob ng classroom namin habang nasa flag ceremony kami. Isang araw habang mag-isa na lamang ako at nagmamadaling pumunta sa school grounds, sakto dumaan ako sa banyo kung saan ay malapit lang sa room namin. Hindi ko alam kung bakit parang biglang lumakas yung hangin, samantalang ang init-init na ng mga oras na yon. Tapos ay biglang may narinig akong boses na hula ko ay mula sa babaeng nasa 20 plus ang edad. Hindi ko alam kung bakit ako napahinto kasi may umiiyak nung lumapit ako ng dahan-dahan. Pero wala naman akong nakikitang tao doon sa banyo. Kaya umalis na lamang ako at pumunta ng ceremonial ground. Pagkatapos ng flag ceremony ay dali-dali ko itong sinabi sa mga kaklase ko. Hanggang sa tinawanan lamang nila ako at ang sabi nila ay gumagawa lang daw ako ng kwento kaya hindi na lamang ako kumibo pa. Kinahapunan, recess na namin noon at sakto rin ay nagsi-CR na ako nang may narinig na naman akong umiiyak na babae. Para bang humihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Ayoko na, tama na. Yun ang narinig ko. Pero ang boses niya ay parang umi-echo lamang sa utak ko. Sa takot kong yun ay dali-dali akong tumakbo sa room namin at natahimik na humihingal dahil sa sobrang takot. Hanggang sa napaisip ako na bakit siya humihingi ng tulong. Ano bang nangyari sa kanya? Biktima kaya siya ng rape at pinatay? Nung araw na yon ay parang tulala lamang ako sa klase at wala sa leksyon namin ang atensyon ko. Pero dahil sa takot ko ay hindi na muna ako nag-CR doon kung wala akong kasama. Kapag naihina ako at oras pa ng klase ay nakikiusap ako sa kaibigan at seatmate kong si Pia. Nasamahan ako sa CR at pumapayag naman siya at sinasamahan niya ako. Sa kabilang banda ay hindi lang pala ako ang nakakarinig ng babaeng umiiyak doon sa banyo. Maski ang mga kaklase kong babae ay naririnig daw nila. Ayon kay Pia, katapat kasi ng CR namin yung mismong parte ng ilog kung saan ay nagiging tapunan ng mga bangkay. Malamang ang babaeng naririnig namin ay isa sa mga naging biktima ng rape o salvage. Pero walang nakakaalam kung sino siya o ano ang itsura niya. Dahil hindi naman ito nagpapakita sa amin at sa halip ay puro boses lang ang naririnig namin. Isang araw ay may naisipan akong gawin kaya agad-agad akong pumunta sa banyo para magsindi ng kandila at ipinagdasal yung babae na namatay. Kung narito man po kayo,
Sana'y mahanap na yung hustisya na dapat ay makuha. At para maging tahimik at maayos na ang inyong kaluluwa, dasal ko sa kanya. Pero kinalabutan talaga ako nang mamayang kaunti biglang may umiyak sa isa sa 3 cubicle sa loob ng CR ng babae. Mamayang kaunti bumukas ang unang cubicle malapit sa pintuan. Lumabas ang isang babaeng nakaputing blouse at itim na pantalon. Umiiyak at nakatakip ang kanyang mukha. Kinilabutan ako kasi nakita ko kaagad na hindi sumasayad ang paa niya sa may sahig. Alam ko kaagad na isa siyang multo. Pero hindi ako kumibo at nakatayo lamang ako habang nakatingin sa kanya. Mamayang kaunti huminto ang pag-iyak niya at unti-unti niyang inangat ang kanyang mukha. Umarap siya sa akin, maputla ang mukha niya. Basang-basa at may mga sugat ang kanyang mukha. Hindi naman nakakatakot ang itsura niya kaya hindi ako napasigaw. At sa halip na matakot ay nakita ko sa mga mata niya ang hirap na dinadanas niya. Nakaramdam ako ng matinding awa. Pasensya ka na kung nagambala pa kita. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ka ng hustisya, ang sabi ko sa multo. Pero hindi ito kumibo at sa halip ay lumabas ito ng banyo at unti-unting naglaho. Samantala hindi lang sa school namin may nangyayaring kababalaghan. Dahil pati na rin sa bahay ng mga kaibigan ko na nasa tabi rin ng ilog. Hindi ko makakalimutan ang isa sa mga naging experience ko noong birthday ng isa kong tropang babae, si Mitch. Nakatira sila sa isang apartment tapos ang likod nila ay ang parte ng ilog na may natagpuan ding mga tinapong bangkay o yung salvage victims. Sa tapat naman ng bahay nila ay isang loteng punong-puno ng mga puno ng saging, mangga at akasya. Papadudot, nagkakasayahan kami noon, inuman kaya medyo maingay. Kalagitnaan ng inuman ay may napapansin na ako na parang may nagpapapansin sa paligid na hindi ko maintindihan. Binaliwala ko lang kasi akala ko ay wala lang. Pero pagkatapos noon ay bigla akong nakaramdam na parang naiihi. Pero sabi ng kaklase ko ay barado raw ang CR nila at aayusin pa raw mamaya. At dahil sa nasa labas kami, yung pinag-ihian ko ay isang kumpol ng puno ng saging tapos sa likod noon may isang mahabang bakod na napapaligiran ng bukid. Pagkatapos kong umihi ay pumasok muna ako sa bahay ng tropa ko para maghugas ng kamay. Tapos habang naghuhugas sa lababo ay napatingin ako sa bintana ng view ay ang ilog na kinakatakutan ng lahat. Papadudot may napapansin ako na parang ang daming ulo. Tiyempo namang kakapasok lang ng isang tropa ko para uminom ng tubig. Binulungan ko siya sa mga nakikita ko. Tumingin ka sa bintana. Nakita mo yung mga ulo sa labas? Nakatayo sila sa kabilang bahagi ng ilog. Sabi ko sa tropa ko na may third eye pala. Sabi niya sa akin, oo nga nati ang dami nila. Tapos ay noon ay narinig yon ng tropa naming si Pia at ikinuwento niya sa ibang mga nasa labas. Ayun, natakot na ang lahat. So ang unang naging reaksyon namin is mag-pray at humingi ng pasensya kasi nabubulabog namin sila. Pero walang nangyari. Napasobra yata ang panggugulo namin kasi sobrang ingay talaga namin. Tapos ay nakita ko na yung mga ulong nakita ko na tumago sila sa pader at nasa loob na ng bahay ni na Mitch. At papalapit na sila sa pwesto ng inuman namin. So lahat kami nag-decide na itigil na yung inuman at magsipag-uwian na. Habang nagliligpit kami ay hindi ako mapakali kasi pakaramdam ko ay ako talaga yung habol nila. Kasi ako yung unang nakapansin so pinagmadali ko na sila. At yun na nga, nauna yung iba kong mga tropa at ako nga ang nahuli noon. Hanggang sa nararamdaman kong bumigat na nga ang pakiramdam ko.
Hindi ko sila nakikita pero nararamdaman kong pinalilibutan na nila ako. At kakaiba rin ang amoy ng paligid noon. Amoy ilog. Mamayang kaunti parang may bumubulong sa akin. Hustisya. Kailangan namin ng hustisya. Mamayang kaunti ay may lumitaw na 6 na figura sa harapan ko. 4 na lalaki at 2 babae. Duguan, basang-basa ang buong katawan. Namumutla at ang iba ay naaagnas na ang lahat. Agad kong namukaan ang isang babae at eto yung babaeng nakita ko doon sa CR na palaging umiiyak. Gusto ko man kayong tulungan pero hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro maski kayo, hindi nyo alam kung sino ang pumatay sa inyo. Dasal lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Hindi kumibo ang 5 figura na nasa harapan ko. Maliban doon sa babaeng nakita ko sa CR ng school namin. Hindi siya nagsalita pero tumango siya na para bang sinasabi niyang naiintindihan nila ako. Tapos ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Nagising na lamang ako nakahiga sa sofa at napapaligiran ako ni na Mitch at ang kanyang pamilya. Ano nangyari sa iyo, Nati? Tanong niya sa akin. Para kang sinapian kanina, dagdag pa niya. Naalarma naman ako sa narinig ko. Anong ginawa ko? Usisa ko. Iyak ka ng iyak tapos minsan sumisigaw ka pa. Palagi mong sinasabi na kailangan mo ng hustisya, ang sabi pa ni Mitch. Pagkatapos noon ay ikinuwento ko na sa kanya ang mga nangyari. Bilang barangay kagawad ang ama ni Mitch at narinig niya ang mga sinabi ko ay nirekomenda niya sa barangay council na magsagawa ng misa para sa mga biktima ng rape at salvage na itinatapon sa lugar namin. At nangyari nga yun ng linggo ng umaga sa gilid ng ilog. Isa ako sa dumalo noon pero naramdaman ko kaagad yung sobrang bigat. Kasi alam ko na hindi lang kami mga buhay ang naroroon sa misa. Marami sila at nanonood lamang sila sa amin habang nagmimisa. Samantala ay dumalo sa misa yung isa naming guro sa Filipino na may third eye at may experience na siya sa pakikipag-usap sa mga multo. So anong nangyari pagkatapos ng misa ay kinausap namin siya. Doon namin nalaman na yung babaeng nagpapakita at umiiyak sa CR pala ay isang biktima ng rape at salvage. Karamihan sa mga kaluluwang naroon ay mga biktima ng salvage at lahat yon ay may kinalaman din sa ilegal na droga. Pero sabi ng teacher ko yung babaeng nagpapakita sa CR namin ay inosente at napagbintangan lamang. Sa kabilang banda may mga babae ring biktima ng rape na galing pa raw sa ibang lugar. Kaya sila hindi raw matahimik dahil isinisigaw pa rin nila ang hustisya. Ayaw pa nilang mamatay. Pero walang awa silang pinatay ng mga taong walang puso. Samantala that time kasi ay nakayuko lamang ako habang kinakausap namin siya. Dahil sabi ng teacher ko kapag nakipag eye to eye kami sa multo ay may hindi magandang mangyayari. Worst ay sasanib ito sa amin para makipag-usap. Pinakiusapan namin ng mga multo na huwag nang sumunod sa kahit kanino sa amin. At nangako kaming ipagdarasal namin sila para makuha nila ang tulong na gusto nila. Matagal yung naging encounter na yon. Inabot din siguro ng 30 minuto bago namin na-convince na malaya na sila at hindi nila kailangang manggulo. Bago umalis ang lahat para mag-uwian ay nagbaliktad muna kaming lahat ng damit since nagkakatakutan pa pagkatapos noon. Nag-grocery din kami para sa mga biktima ng rape at salvage sa lugar namin. Maraming taon nang lumipas sa ngayon ay may nagmumulto pa rin sa lugar namin. Sa bahay namin, sa dati kong eskwelahan at sa vicinity ng ilog. Pero sabi ng dati kong teacher ay wala na raw yung mga kaluluwang nakausap namin noon dahil natahimik na rin sila sa wakas. Yun nga lang ay may mga bagong dumarating kasi hanggang ngayon ay may natatagpuang pa rin bangkay sa ilog. Biktima raw ng rape o di kaya ay pagpatay. Dahil na rin sa takot ay umalis na ang buong pamilya namin sa liblib na bayan na yon
At eto nga, napadpad kami dito sa Laguna, sa Calamba. Tahimik naman ang pamumuhay namin dito at walang napababalitang biktima ng rape o salvage. Pero yung mga na-experience ko ay masasabi kong hindi ko makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong may share ko sa inyo. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nati Salvacion ng Palo Alto, Calamba, Laguna. Ang ideya ng kaluluwang ligaw ay tumutukoy po sa mga kaluluwang pag-alagala at hindi pa makaalis sa lupa. Dahil meron pang hindi nagagawa o kaya naman ay naghahanap ng katarungan. Sinasabi po ng ilan na matatahimik lamang ang mga kaluluwang ito kapag nakamit na nila ang katarungan, tulad halimbawa ng pagkahuli, pagkakulong o pagkamatay ng mga taong naging dahilan kung bakit sila ngayon ay ligaw. Gaano kaya ito katotoo? Ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, walang kaluluwa ang nagpapagala-gala sa lupa sa anumang dahilan. Sa halip ay sinasabi na itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang totoong problema ng kaluluwa ay ang haharapin niyang paghuhukom. Ibig sabihin ay tungkol sa kabutihan o kasamaan ng kanyang naging pamumuhay at hindi ang kasalanang ginawa sa kanya ng ibang tao. Si Satanas at ang mga demonyo lamang ang binabanggit sa kasulatan na patambay-tambay at pag-alagala sa lupa para mga asong lobo na naghahanap ng masasakmal. Maraming salamat sa iyo, Nati, sa pagpapadala mo ng iyong kwento sa aming programa. Dalangin natin na sana'y makuha na ng mga biktima ng rape at salvage sa inyong dating lugar ang hustisyang nararapat para sa kanila. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ganon din po ang Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.